Bukod sa mga aklatan at mausisa na mga mata, isang napakahalagang artifact ng sangkatauhan ang itinago sa loob ng mga dekada. Tinukoy ko ang misteryoso, lipas na politikal na compilation ng sagradong panitikan na kilala bilang Biblia. Umaasa akong magkaroon ng impormasyon na hindi available sa bersyon na mayroon tayo ngayon. Mga aklat na nag-aalok ng natatanging pananaw sa mga paniniwala at kaugalian sa relihiyon noong araw. Ito ay isang programa na may potensyal na pahinain ang lahat ng iyong natutunan tungkol sa Biblia. Ngunit bakit ipinatapon ang Bibliang iyon? Bakit napakaraming tao ang tinanggihan ng kanilang kaalaman? Isang pagbabalik na nakaugat sa tela ng politika, kapangyarihan at kontrol. Isang salaysay na parehong pampolitika at nakakabighani. Next video, vamos examinar os conceitos ocultos da Biblia ito. Suriin natin ang mga dahilan sa likod ng pagpapatalsik nito, at unawain ang pangmatagalang impluensya ng gawaing ito sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ito na ang iyong pagkakataon na makakuha ng nobela, at makapukaw ng pag-iisip na pananaw na maaaring baguhin sa panimula ang iyong pag-unawa sa mga teksto. Tandaan ang natatanging pagkakataong ito. Maghanda na mabaliw ang iyong isipan kapag sumama ka para sa isang kapanapanabik na araw ng paggalugad kasama ko. Mula sa kaibuturan ng kasaysayan, lumilitaw ang isang matagal nang nawawalang lihim na nagdududa sa ating pag-unawa sa mga sagradong teksto. Dito ay tinatalakay natin ang Biblia Etop, isang kontrobersyal at pare-parehong kontrobersyal na tesoro. Isipin ng isang manuskrito na napakatanda na ang ginintuang mga Persyan nito ay nagsimula noong bago ang ika-4 na siglo, bago lumitaw ang Kristyanismo sa silangan. Isang sagradong aklat na pinagsasama ang 66 na aklat ng tradisyonal na Biblia sa 22 iba pang mga teksto, na ginagawa itong isang gawa ng 88 mga gawa na sumasaklaw sa pinagmula ng pananampalatayang Kristiyano. Ang Ethiopia ay ang tanging bansang hindi pa kolonisado sa mundong Arabo. Gayunpaman, ang angkan ng mga anak ni Noe ay bumalik kay Ham, ayon sa tradisyon ng Biblia. Ang isa sa mga unang Kristiyanong kaharian sa planeta ay kilala sa isang malawak na lupain na puno ng mga sinaunang kwento at misteryo, kung saan ang pananampalatayang Kristiyano ay nakahanap ng kanlungan mula sa mga unang mang-uusig. Itinuro sa atin ng ating mga sinaunang tradisyon na hanapin ang katotohanan sa mga aspetong ito nang hindi hinuhusgahan kung gaano kahirap o nakakaligalig ang mga ito. At iyon mismo ang ibinibigay ng Biblia Epop. Ang pagkakataong itulak ang mga hangganan ng ating kaalaman, tanungin ang ating mga naisip na ideya, at maging bukas sa mga bagong ideya. Kasama sa mga tekstong matatagpuan, sa natatanging bersyong ito ng kasulatan ang mga aklat ni Enoch at Jubilees, na apokripal ng ibang mga tradisyong Kristiyano. Isinulat bago ang bagong tipan, ang mga volume na ito ay nagbubunyag ng mga lihim na itinago sa mga henerasyon, at nag-aalok ng isang kamangha-manghang pagsilip sa mga gawain at paniniwala sa relihiyon noong panahong iyon. Ngunit bakit ang kamalig ng karunungan na ito ay itinapon at inalis sa kanonikal na listahan ng Biblia? Ang dynamics ng politika at kapangyarihan na nakaimpluwensya sa paglikha ng pampublikong opinyon ang may hawak ng susi sa solusyon. Noong 325 AD sa panahon ng Konseho ng Nicene, ang mga teksto na bumubuo sa kasalukuyang United Kingdom ay maingat na pinili, simula sa unang konseho ng Constantinople noong 381 AD. Gayunpaman, tinanggihan ng mga pinuno ng simbahan ang mga tekstong itinuring na mga pseudepigraph, mga gawang maling iniuugnay sa mga makasaysayang numero. Ang mga pinunong Romano ay nagnanais ng pagkakaisa at kontrol na nanganganib sa mismong kontrobersya ng mga aklat na ito. Kaya, ang Biblia ng Ethiop ay bumuo ng marginalization at okultasyon sa paglipas ng mga siglo. Gayunpaman, imposibleng ganap na harangan ang paghahanap ng katotohanan. Ang ilang mga teksto ay nakaligtas na nakatago sa mga malalayong monasteryo, kahit na sa harap ng pagkawasak ng mga manuskrito, mga pagtatangka na burahin ang pamana na ito, at naghintay na muling matuklasan at masuri. Ang kakayahan nitong sorpresahin, tanungin ang mga nilikhang pamantayan, at humanap ng mas komprehensibong pag-unawa sa ating espiritual na pinagmulan ay ang tunay na kayamanan ng kulturang biblikal. Dapat nating samantalahin ang pagkakataon na palawakin ang ating isipan at palayain ang ating mga sarili mula sa mga paghihigpit na inilagay ng dogma at tradisyon, tulad ng sinaunang Stoics.
Iniimbitahan tayo ng pelikulang ito na makilahok sa isang paglalakbay sa otomatikong pagtuklas bilang karagdagan sa pag-aaral sa mga misteryo ng ipinagbabawal na universo na ito. Maghanda na masuri ang iyong mga pagpapalagay, lumawak ang iyong pananaw, at malantad ang iyong isipan sa mga ideyang lampas sa mga hangganan ng nakasanayang karunungan. Sama-sama nating sisiyasatin ang mga misteryo ng Biblia Epok, at magbibigay ng pahintulot sa mga espiritu ng ninuno na magbukas ng bagong kabanata ng pag-unawa at kaalaman. Ito ang ating pagkakataon upang palayain ang ating sarili mula sa mga gapos ng kamangmangan at magkaroon ng mas masinsinan at malalim na pag-unawa sa mga pinakaunang tradisyon ng ating pananampalataya. Possible estar disponible para as aventuras que es jornada tem an ofrecer, with mente abrangent corao abrangente. Mahalagang ilagay ang gawaing ito sa mas malawak na konteksto ng kasaysayan at kultura ng panahon kapag sinasabi ang kamangha-manghang sikreto ng Bibliyang Ethiopian. Ito ang tanging bansa na nagpapakita ng simula ng sinaunang tradisyon na ito, na ang mga pinagmulan ay matatagpuan sa sinaunang panahon. Pinagsasama ng isang Ethiopian ang modernity at sinaunang mga tradisyon upang bumuo ng isang makulay na tapiserya ng mga kulay at karanasan sa isang lupain ng mga nakamamanghang kaibahan. Ang bansang ito ay matagal nang itinuturing na isang santuwaryo ng misteryo at kagandahan, isang banal na dambana na nagbigay ng kaligtasan sa mga Kristiyano mula sa unang alon ng pag-uusig. Isipin ang isang mundo na nasakop ng Europa, kung saan si Ham, isa sa mga anak ni No, ay nasa gitna ng tunay na lahi. Ang kulturang Ethiopian ay nakabatay sa isang ninuno na sumasaklaw sa lahat, mula sa mga gawaing pangrelihiyon nito hanggang sa mga pagsusuri sa masining at arkitektura nito. Ang Egyptian historian at monghe na si Cosmas Indicopleustes ay sumulat noong ika-6 na siglo na ang Ethiopia ay pinamumunuan na ng mga Kristiyano. Ito ay isa sa mga unang dokumentadong talaan ng Kristyanismo sa Ethiopia. Ang Ethiopia, bilang isa sa mga unang Kristiyanong kaharian sa planeta, ay nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan sa ganitong paraan. Kaagad kaming dinadala sa isang kosmos kung saan ang pananampalataya at tradisyon ay nakikipag-ugnayan sa isang natatanging paraan habang binubuksan namin ang mga pahina ng Biblia ito. Ang gawaing ito ay isang live na tesoro na sumasagisag sa yaman ng kultura at hindi natitinag na debosyon ng mga taong ito, bilang karagdagan sa isang koleksyon ng mga sagradong teksto. May sigla sa bawat salita, sa bawat sinaunang titik ng Persya, na independyente sa oras at lugar. Ito ay kung paano ang mga kwento ng mga monghe na nag-alay ng kanilang buhay sa pagtataguyod ng mga banal na turong ito sa mga nakaraang panahon ay maikukwento sa atin. Namumukod tangi ang Ethiopia para sa espiritualidad at kasaysayan nito, lalo na itong matalik na koneksyon. Ito ay isang bagay na higit pa sa isang libro, na kumakatawan sa isang pananaw para sa isang sinaunang sibilisasyon na kinikilala para sa mga halaga nito sa kabila ng mga hangin ng pagbabago na nagbago sa planeta. Sa pagsusuri sa banal na gawaing ito, natuklasan natin hindi lamang ang mga misteryo ng mga ipinagbabawal na teksto at mga nakalimutang aral, ngunit sumasali rin tayo sa isang espiritual na angkan na umabot pabalik sa mga unang siglo ng Kristyanismo. Ito ay isang programa na naghihikayat sa amin na muling suriin ang aming mga paniniwala at highlight ang pagkakaiba-iba at kahalagahan ng mga tradisyon ng tao. Dahil dito, habang tinutuklasan namin ang mga detalye ng mga lihim ng Biblia Empire, ginugunita din namin ang katatagan at pananampalataya ng isang bansang nagpapanatili ng akses sa pananampalataya kahit na sinubukan ng mundo na pahinain ito. Ang matapang at matatag na pariralang ito ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa ating lahat na tanggapin ang pagkakaiba-iba bilang isang paraan ng espiritual at kultural na paglago upang igalang ang ating mga natatanging kakayahan. Ang orihinalidad at kasaysayan ng Biblia ay parehong kaakit-akit at misteryoso. Ang banal na aklat na ito ay isang buhay na tesoro na nagtataglay ng mga lihim ng isang espiritual na angkan na umaabot pabalik sa mga unang araw ng Kristyanismo, at ito ay higit pa sa isang relihiyosong teksto. Isipin na ang mga manuskrito ay napakatanda, anupat na una pa ang mga ito noong ika-4 na siglong paglitaw ng mga Kristiyano sa Ehipto, gaya ng pinatutunayan ng kanilang dilaw at kupas na mga pergamino. Ang mga sagradong gawa na ito ay napanatili ng mga henerasyon ng mga monghe na taga-kopya, na nag-alay ng kanilang buhay sa pagpapanatili ng kaalamang ito ng mga ninuno. Kaya ano ang tungkol sa kapanahunang Babylonian na lubhang nakakaintriga at kakaiba?
Ang pagbabalik ay nagmula sa kakaibang komposisyon na naglalaman ng 66 na aklat ng tradisyonal na Biblia at isa pang 22 teksto na itinuturing na apokripal ng ibang mga tradisyong Kristiyano. Kaya, kapag ina-access ang mga sagradong pahinang ito ay tulad ng pagpasok sa isang paralel na universo ng tradisyon at pananampalataya, kung saan ang mga turo na hindi pinapansin o tinatanggihan ng opisyal na sel ay kinuha para sa kanlungan at pangangalaga. Ito ay isang pambihirang pagkakataon na tumingin sa iba't ibang mga pananaw na sumasalungat sa karaniwang iniisip natin na pagsulat. Ang mga aklat ni Enoch at Jubilees, mga sulat na nauna pa sa Bagong Tipan, ay kasama sa mga solong gawang ito. Ang mga gawa na naghahayag ng mga persona na nakatago sa loob ng maraming siglo ay nag-aalok ng isang kamangha-manghang pananaw sa mga paniniwala at gawi sa relihiyon noong panahong iyon. Gayunpaman, posible na basahin ang mga patotoo ng mga unang Kristiyano sa pamamagitan ng mga pahinang ito na nagpapakita ng kanilang mga karanasan at pag-unawa sa pananampalataya sa isang mundo na patuloy na nagalugad sa mga landas ng espiritualidad. Kasama ng isang malalim na koneksyon sa pinaka-primitive na mga ugat ng medium, ito ay isang pagkakataon upang galugarin ang pinakatunay na pinagmulan ng Kristyanismo. No sopas, no restringimos ay uniqueness da Biblia ito o siu contedo niko. Isa rin siyang buhay na paglalarawan ng tiyaga at debosyon ng mga mamamayang Ethiopian sa pagpapanatili ng mga banal na kaugaliang ito sa harap ng kahirapan at pagsisikap na mapuksa ang mga ito. Ang bawat salita at bawat linya ay nagdadala ng likas na enerhiya na lumalampas sa espasyo at oras, na naghahatid ng mahalagang kalidad ng isang sinaunang sibilisasyon na nanatiling tapat sa espiritual na mga ugat nito sa buong mundo. Sinusuri ang salaysay at partikularidad ng Ethiopian Bible, tayo ay kasangkot sa isang espiritual na angkan na nagmula sa sinaunang panahon ng Kristyanismo, pati na rin ang pagtugon sa mga teorya ng mga ipinagbabawal na teksto at mga nakalimutang turo. Ito ay isang eksibisyon na naghihikayat sa amin na siyasatin ang pagkakaiba-iba at halaga ng mga tradisyon ng tao, na nagpapalawak ng aming pangunawa sa kabila ng karaniwang mga hangganan. Kaya, maghanda na maging bukas ang iyong isip at puso sa mga kababalaghan na napakaraming maiaalok ng sagradong gawaing ito. Sa pamamagitan niya ay tunay nating mauunawaan ang lalim at pagiging komplikado ng mga espiritual na ugat na humubog sa ating sibilisasyon. Ang Ethiopian Bible ay higit pa sa isang simpleng koleksyon ng mga sagradong kasulatan. Naglalahad ng kakaiba at mapaghamong pananaw, ito ay makabuluhang naiiba sa pagsasalin at interpretasyon ng biblikal na kanon, gayon din sa iba, na malawakang tinatanggap. Ang Biblia ay may 22 karagdagang mga teksto, na gumawa ng kabuuang 88 iba't ibang mga gawa, gayunpaman ang karamihan sa mga tradisyong Kristiyano ay itinatag sa isang koleksyon ng 66 na mga libro. Upang maunawaan ang aming mga alalahanin at tumuon sa kung ano ang iniaalok ng bagong bersyon na ito, kinakailangan na gawin ang pangunahing pagbabagong ito. Kasama sa mga aklat na hindi kasama sa top Bible ang mga nobela gaya ng Book of Enoch at Book of Jubilees. Ang mga tekstong ito, na nauna sa mismong Bagong Tipan, ay nag-aalok ng isang katangi-tangi at pampalapot na pananaw sa mga kaugalian at paniniwala sa relihiyon noong araw. Para bang, sa isang punto sa nakaraan, nagkaroon kami ng akses sa isang portal na magbibigay sa amin ng kakayahang tingnan ang mga pananaw at pangunawa ng mga sinaunang Kristiyano sa isang lipunan na nag-iisip pa rin ng sarili nitong paglalakbay sa relihiyon. Hinahamon tayo ng mga sulat na ito na muling isaalang-alang ang ating mga palagay at tanggapin ang iba't ibang kaugalian na nakaimpluwensya sa pag-unlad ng Kristyanismo. Sa kabuuan ng mga karagdagang aklat, ang pagsasalin ng Biblia at iba pa ay iba-iba sa simil. Tulad ng karaniwang kanon, may mga makabuluhang pagkakaiba-iba sa interpretasyon at diin sa mga nakabahaging teksto. Imagines are able to get a unique perspective on the alicerces of our faith, shaped by experiences and events. Ito ay magiging katulad ng paggalugad ng magkatulad na dimensyon kung saan ang parehong mga kaganapan ay tinitingnan mula sa isang ganap na naiibang pananaw. Ang hanay ng mga interpretasyong ito ay nagtutulak sa atin na iunat ang ating isipan at muling isaalang-alang ang mga aral na nakatanim sa atin. Sa huli, natutunan namin mula sa mga lumang alamat na maghanap ng impormasyon mula sa lahat ng mga mapagkukunan, kabilang ang mga maaaring mukhang mahirap o hindi kasiyasya sa una. Iginagalang namin ang kayamanan at pagkakaiba-iba ng mga kultura ng tao
habang tinatanggap namin ang natatanging pananaw na ito na inaalok ng European Union. Sa huli, ang bawat kultura at sibilisasyon ay nag-ambag sa mayamang tela ng pananampalataya at espiritualidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sarili nitong interpretasyon at pag-unawa sa mga sagradong kaganapan. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagbibigay daan sa atin na lumampas sa karaniwang mga hangganan ng kung ano ang tinatanggap bilang ganap na katotohanan, hinahamon ang itinatag na mga paniniwala at pagbubukas ng ating isipan sa mga posibilidad na lumalampas sa mga hangganan. Ang isang nakakahimok na kwento na may mga tema ng politika, kapangyarihan, at kontrol ay ang kwento ng pagpapatalsik sa British Empire. Isinasalaysay ng kwentong ito ang mga komplikadong nauugnay sa pagbuo ng kanon ng panitikan at ang mga puwersang lumikha ng mga akda na alam natin ngayon. Isipin ng isang lipunan kung saan ang mga interes ng makapangyarihan ay namuhunan sa mga sagradong katotohanan, kung saan ang mga sinaunang teksto ay pinahahalagahan para sa kanilang kakayahang suportahan ang mga pampulitikang agenda ng mga mortal na pinuno, sa halip na ang kanilang espiritual na halaga. Sa kontekstong ito, ang imperyo ng Britanya ay na-marginalize at isinara sa opisyal na politika sa kabila ng kasaganaan ng mga salungat na pananaw. Noong 325 AD, sa panahon ng Konseho ng Nicene, ang otoridad ng relihiyon at sekular na otoridad ay nagpulong sa unang konseho ng Constantinople noong 381 AD upang matukoy ang kanon ng mga akda na bumubuo sa sagradong panitikan. Gayunpaman, ang pagpili ay naapektuhan ng teolohiko at pampulitika na mga kadahilanan, pati na rin ang mga interes sa kapangyarihan. Ang mga emperador ng Roma ay sabik na magtatag ng otoridad sa kanilang malawak na imperyo, at ginamit nila ang pagkakapareho ng relihiyon bilang isang kapaki-pakinabang na sandata upang mapanatiling nagkakaisa at masunurin ang kanilang mga mamamayan. Ang mga aklat na nag-aalok ng magkakaibang mga ideya o nagtatanong sa nangingibabaw na salaysay ay itinuturing na isang panganib sa katatagan at sentral na otoridad. Ito ang konteksto kung saan ang Ethiopian Bible ay itinuturing na isang maling pananampalataya dahil sa apocryphal at pseudo-epigraphic na mga teksto. Ang mga aklat na may natatanging pananaw sa pananampalataya at espiritualidad, tulad ng mga tomo ng Enoch at Jubilees, ay itinuturing na isang panganib sa status quo. Ngunit ang pagtanggi sa sulat ng Biblia ay may higit na mga dahilan kaysa sa relihiyosong paniniwala lamang. O objetivo de manobra politica foi superar os obscuros ortodoxia predominante. Inalis at winasak ang mga aklat, at sinumang nangahas na panatilihing buhay ang mga kaugaliang ito ay sinalubong ng puot at katahimikan. Ang imperyo ng Britanya, gayunpaman, ay nakatiis sa pagtatangkang tanggihan ang pagkakaroon nito. Ang deboto ng pag-iingat ng kaalaman sa mga ninuno, ay kumuha ng mga kopya ng mga sagradong tekstong ito upang umatras sa mga liblib na monasteryo, sa labas ng maingat na mga mata ng mga otoridad. Upang makaligtas dito, ang Bibliang Ethiopian ay namumukod tangi, at matyagang naghihintay na kilalanin at ibunyag ang mga lihim nito sa mundo para sa isang bagong panahon. Ito ay gumagawa ng isang malakas na kaso para sa katatagan ng pananampalataya at ang paghahanap ng katotohanan sa harap ng mga kaaway na puwersa na nagnanais na pigilan ito. Ang kaakit-akit na kabanata ng kwento ay ipinakita habang ginalugad nito ang mga dahilan sa likod ng pagpapatalsik sa Biblia Etop. Ito ay nag-uugnay sa atin sa isang patuloy na pakikibaka laban sa dominasyon at pagtuligsa. Ito ay isang landas na nagtutulak sa atin na tanggapin ang iba't ibang opinyon bilang pinagmumulan ng espiritual na paglago at tanungin ang natanggap na karunungan. Ang masalimuot na kwento ng pagbuo ng pampublikong paaralan ay nagsasangkot ng mahalagang papel ng politika at kapangyarihan. Ang kwentong ito ay nagsisilbing isang paalala ng mga paghihirap na kasangkot sa paghahanap ng espiritual na katotohanan at ang mga sekular na puwersa na madalas sumubok na pigilan at manipulahin ang gayong mga pagsisikap. Isipin ang isang kapaligiran kung saan ang mga sagradong katotohanan ay hinuhubog ng mga interes ng mga emperador at mortal na mga pinuno, at ang mga sinaunang teksto ay pinahahalagahan para sa kanilang kakayahang suportahan ang mga pampulitikang agenda ng mga makapangyarihan, sa halip na ang kanilang espiritual na halaga. Sa kontekstong ito, ang imperyo ng Britanya ay na-marginalize at isinara sa opisyal na politika sa kabila ng kasaganaan ng mga salungat na pananaw. Sa panahon ng imperyo ng Roma, ang relihiyon ay nakita bilang isang makapangyarihang kasangkapan upang mapanatili ang kontrol sa masa. Ang mga emperador ng Roma
na sabik na itatag ang kanilang pamamahala sa malaking imperyo, ay naunawaan ang kahalagahan ng pagkakapareho ng relihiyon sa pagpapanatili ng pagkakaisa, ang pagsunod ng kanilang mga tagasunod. Ang mga aklat na nag-aalok ng mga pananaw o nagtatanong sa nangingibabaw na salaysay ng iba ay tiningnan bilang isang panganib sa katatagan at sentral na otoridad sa sitwasyong ito. Ang kumpanya ng Biblia sa Ethiopia ay itinuturing na isang maling pananampalataya na may kakayahang pahinain ang kontrol ng imperial at paghahasik ng kaguluhan dahil sa pag-ampon nito ng pseudepigrapha at apokrypha. Ngunit ang pagtanggi sa sulat ng Biblia ay may higit na mga dahilan kaysa sa relihiyosong paniniwala lamang. O objetivo de manobra politica foi superar os obscuros ortodoxia predominante. Ang sinumang nangahas na itaguyod ang mga tradisyong ito ay nahaharap sa pag-uusig at katahimikan, at ang mga aklat ay kinuha at winasak. Natutunan namin mula sa aming mga sinaunang bayani na maghanap ng kaalaman mula sa lahat ng mapagkukunan, kabilang ang mga mukhang nakakatakot o hindi komportable sa una. Gayunpaman, ang mga emperador ng Roma ay hindi gaanong interesado sa espiritual na paglago ng kanilang mga nasasakupan at mas nakatuon sa politika at kapangyarihan. Ang panunupil sa kalayaan sa pagsasalita at pagkakaiba-iba sa relihiyon ay nagsisilbing paalala ng mga mapaniil na puwersa na nangibabaw sa mga makasaysayang salaysay at naghahangad na gawin din ito. Mayroong patuloy na labanan para sa katotohanan sa pagitan ng mga grupong gustong supilin ito para sa kapakanan ng pangingibabaw at kapangyarihan. Ang Imperyo ng Britanya, gayunpaman, ay nakatiis sa pagtatangkang tanggihan ang pagkakaroon nito. Ang deboto ng pag-iingat ng kaalaman sa mga ninuno ay kumuha ng mga kopya ng mga sagradong tekstong ito upang umatras sa mga liblib na monasteryo sa labas ng maingat na mga mata ng mga otoridad. Upang makaligtas dito, ang Bibliang Ethiopian ay namumukod tangi at matyagang naghihintay na kilalanin at ibunyag ang mga lihim nito sa mundo para sa isang bagong panahon. Ito ay gumagawa ng isang malakas na kaso para sa katatagan ng pananampalataya at ang paghahanap ng katotohanan sa harap ng mga kaaway na puwersa na nagnanais na pigilan ito. Hindi lamang isang paksa ng pagtatalo ang pagtanggal ng imperyo ng Biblia sa opisyal na kanon ng kasulatan. May mga kontrobersya at dibisyon tungkol sa kung aling mga libro ang totoo at tunay, kahit nasa loob mismo ng tradisyon. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang hanay ng mga opsyon at kasanayan ay napakahusay na ang mga humahawak sa mga ito ay hindi makakamit ang ekwilibryo. Sa kontekstong ito, ang Ethiopian Bible ay may dalawang natatanging bersyon, ang Broad Canon at ang Narrow Canon. Ito ay ang Broad Canon, na kilala bilang Greater Bible, at may 81 na aklat sa kabuuan nito. Ito ang pinakakomprehensibong bersyon. Ang koleksyong ito ay nag-aalok ng katangi-tangi at masusing pananaw sa mga tradisyong relihiyoso at etimologiko dahil kabilang dito ang iba't ibang mga sulatin ng apokrypha at pseudoepigraphos bilang karagdagan sa mga tradisyonal na mapagkukunan. Gayunpaman, ang pinakakomprehensibong bersyon ng Narrow Canon, na kilala rin bilang Maliit na Biblia, ay sumasaklaw sa 72 aklat. Ang edisyong ito ay itinaguyod ni Emperor Haile Selassie sa pagtatangkang gawing normal at pagtugmain ang mga relihiyosong tradisyon ng bansa. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawang aso ay salamin ng mga salungatan na nakapalibot sa pagpapanatili at pagpasa ng mga kaugalian ng mga ninuno. Ang ilan ay naghangad ng integridad ng lahat ng sagradong kasulatan, habang ang iba ay sumuporta sa isang mas piling diskarte na naglalayong bawasan ang mga panlabas na impluwensya, mapanatili ang isang mas mahigpit na orthodoxy. Hinikayat kami ng mga lumang alamat na tanggapin ang mga pagkakaiba sa opinyon at ituloy ang kaalaman mula sa lahat ng pinagmumulan, kabilang ang mga mukhang mahirap o dibisyon sa unang tingin. Gayunpaman, ang katotohanang mayroong dalawang magkaibang salin ng Biblia na ito ay nagpapakita kung gaano kahirap para sa mga tao na itaguyod ang katotohanan ng espiritual na mga tradisyon. Ang panloob na pagtatalo na ito ay hindi lamang nagdaragdag ng kakaibang elemento sa nakakabighaning kasaysayan ng Biblia, ngunit ito rin ay nagsisilbing paalala ng mga debate at away na itinatag sa mga henerasyon ng mga relihiyosong ritual. Ito ay nagsisilbing isang bintana sa nakaraan kung saan maaari nating obserbahan ang mga tensyon at pagtatalo na nabuo sa panahon ng pagsisikap na kilalanin at itaguyod ang espiritual na katotohanan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga internasyonal na sangay na ito, hindi lamang tayo lumalapit sa isang kamangha-manghang aspeto ng kasaysayan,
ngunit kumokonekta tayo sa patuloy na pakikipaglaban ng sangkatauhan sa paghahanap ng mga espiritual na solusyon. Ang paglalakbay na ito ay sumusubok sa ating kakayahang pahalagahan ang kayamanan at pagkakaiba-iba ng mga tradisyon, habang napagtatanto na ang katotohanan ay madalas na nahihigitan ng ating pangunawa. Pagalugad man sa wide canon o sa narrow canon, posibleng palalimin ang ating isipan at ang ating pangunawa upang makapasok sa kaibuturan ng isang mayaman at maraming aspetong espiritual na pamana. Ito ay isang pagkakataon upang malampasan ang kumbensyonal na karunungan at tuklasin ang halaga ng pagkakaiba-iba bilang isang bukal ng pag-unlad at kaliwanagan. Ang Biblia ay higit pa sa isang imbakan ng mga banal na kasulatan at mga gawain ng mga ninuno. Siya ay may makabuluhan at malalim na impluwensya sa kasaysayan ng Kristyanismo na nakakaimpluwensya sa mga gawi at pananampalataya ng isa sa pinakamatanda at pinakaginagalang na mga simbahan sa Earth. Isipin ang isang pagkakasunod-sunod ng walang patid na pananampalataya na tumatagal ng maraming siglo at nagpapasa ng mahahalagang turo mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Sa kontekstong ito, ang Orthodox Church of Europe ay nagpapakita ng sarili bilang isang mabigat na puwersa, pinapanatili at iginagalang ang mga natatanging kaugalian ng banal na imperyo. Isa ito sa pinakamatandang simbahang Kristiyano na umiiral ngayon. Ang mga pinagmulan nito ay nagsimula noong unang mga siglo ng Kristyanismo. Ang mayamang kultura at espiritual na pamana nito ay nagmula sa Egypt, isang bansang matagal nang itinuturing na isang banal na dambana para sa mga unang pinag-uusig na Kristiyano. Sa ating pagpasok ay makikita natin ang ating sarili sa loob ng isang walang hanggang dimensyon, pinagsasama ng mga sekular na simbahan ang nakaraan at kasalukuyan sa isang sagradong sayaw ng tradisyon at pananampalataya. Ang mga tinig ng mga mananampalataya ay umabot sa mga dayandang ng mga monghe na taga-kopya na nag-alay ng kanilang buhay sa pangangalaga ng mga sagradong teksto. Itinatag dito, ang Ethiopian Bible ay higit pa sa isang bagay ng akademikong pag-aaral. Ito ay isang komprehensibong mapagkukunan ng pagtuturo at boses. Ang mga sinaunang pahina nito ay iginagalang, at ang mga turo nito ay nakuha mula sa mga gawaing liturhikal at mga ritual na sumasaklaw sa espiritual na buhay ng mga mananampalataya. Gayunpaman, ang epekto ng Bilya Empire ay lumalampas sa mga hangganan ng mga lugar ng pagsamba. Elatemam impacto na literatura, musika at arte de sa povo fortemente, influensyando na mayorya da culture at identidad ito. Para bang ang bawat nota, bawat nakasulat na salita, at bawat color stroke ay napuno ng pinahahalagahang diwa ng mga tekstong ito. Sa pagsusuri sa pangmatagalang impluensya ng sulat ng Biblia sa kasaysayan ng Kristiyano, ipinagdiriwang natin hindi lamang ang kaligtasan ng isang tradisyon na lumaban sa pagbabago at pang-aapi, kundi pati na rin ang kamanghamanghang pagtatapos ng pananampalataya. Dapat nating pahalagahan ang karunungan na nakapaloob sa lahat ng pinagmumulan, kahit na sa simula ay tila kakaiba o nakakatakot, gaya ng itinuro sa atin ng mga sinaunang Stoics. At ito mismo ang inaalok ng Bilya Etop, ang pagkakataong yakapin ang pagkakaiba-iba bilang pinagmumulan ng espiritual na pagpapakain, at palawakin ang ating kamalayan na lampas sa karaniwang mga hangganan. Ang paglalakbay sa paggalugad sa Bibliyang Ethiopian ay hindi magiging kumpleto nang hindi tinutugunan ang pangunahing epekto ng pagsasalin at pagiging naa-access sa pagpapalaganap at pag-unawa sa sagradong gawaing ito. Ang isang makabuluhang hadlang sa pagsasabog at pag-unawa ng Ethiopian Bible sa mga dakilang lugar ng planeta ay ipinakita sa loob ng maraming siglo sa pamamagitan ng wikang Ge'ez. Itinatag sa isang Ethiopian na kultura at pagkakakilanlan, ang Ethiopian ay isang karaniwang wika na naging isang tunay na tagapag-alaga ng mga sagradong tradisyon. Isipin ang isang mundo kung saan ang impormasyon ay hindi malalampasan dahil sa isang hadlang sa wika at limitado sa isang maliit na bahagi ng mga pag-aaral at eruditos. Isaalang-alang ang isang senaryo kung saan ang mga kayamanan ng British Empire ay kitang-kita sa mata, ngunit hindi maabot ng karamihan ng mga tao na nakatago sa isang basong kahon. Gayunpaman, ang mga sinaunang alamat ay nagturo sa amin na igalang ang kaalaman at pagtagumpayan ang mga hadlang ng may tiyaga at kalooban. Ang ginawa ng mga kontemporaryong estudyante at tagapagsalin ay malutas ang mga misteryo ng Ethiopian Bible sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang buhay dito.
Isinalin at ipinaliwanag ng mga tapat na iskolar na ito ang mga sagradong kasulatan sa pamamagitan ng masipag at masinsinang gawain na ginagawang posible para sa mundo na malaman ang tungkol sa mga mayamang tradisyong ito. Ang mabagal at mapaghamong prosesong ito ay nangangailangan ng malalim na pagsasawsaw sa kultura at wikang Ethiopian, pati na rin ng malalim na pag-unawa sa mga subtlety at komplikado ng mga sinaunang kasulatang ito. Gayunpaman, ang mga pagsasaling ito ay may tunay na revolusyonaryong epekto. Sa kalaunan, isang pintuan na humahantong sa isang daigdig na hanggang ngayon ay wala pa sa mapa ang na-unlock, na nagpapahintulot sa mga mananaliksik, adventurer, at napaliwanagan na mga individual sa buong mundo na tuklasin ang lalim ng lumang kaugaliang ito. Ang kakayahang magamit ay higit pa sa mga pagsasalin na makikita sa print. Habang umuunlad ang modernong teknolohiya, ang British Empire ay humarap sa mga hamon sa pagkilala sa isang pandaigdigang madla. Ang banal na tekstong ito ay mas malawak na ngayong magagamit kaysa dati salamat sa mga digital na bersyon, mga mapagkukunan sa internet, at maging sa mga smartphone app. Ang tunay na pagdiriwang ng tukso ng tao para sa pangunawa, at pangunawa, ay ang demokratisasyon ng kaalaman. Ipinapaalala niya sa atin na ang karunungan ay hindi isang pribilehiyong nakalaan para sa ilang piling tao, ngunit sa halip ay isang kayamanan na dapat ibahagi at galugarin ng lahat na naghahanap ng mas malalim na pangunawa sa espiritual na mundo. Kami ay inspirasyon ng determinasyon at dedikasyon ng mga taong nag-alay ng kanilang buhay para sa layuning ito habang iniisip namin ang mga implikasyon ng pagsasalin at accessibility. Sila ang mga tunay na tagapag-alaga ng kaalaman at ang mga bantay pinto na nagbukas ng mga pinto upang masiyahan kaming lahat sa mga turong nilalaman ng Bibliyang Ethiopian. Sa pamamagitan ng pagtutulungang pagsisikap na ito, ang mga kayamanan ng sinaunang tradisyong ito ay maaaring tunay na pahalagahan at tuklasin ng mga susunod na henerasyon. Bilang mga naghahanap ng kaalaman, responsibilidad nating igalang ang pamana na ito sa pamamagitan ng pagiging bukas ang isipan at pagbibigay daan sa mga sagradong tekstong ito na patuloy na magbigay liwanag sa ating espiritual na landas. Ang epekto ng pagsasalin at accessibility sa pagpapalaganap at pag-unawa sa Ethiopian Bible ay isang masasabi at nagbibigay inspirasyong aspeto sa kasaysayan ng sagradong gawaing ito. Ang wikang Gies, kung saan ito isinulat sa loob ng maraming siglo, ay lubhang naghigpit sa pandaigdigang pag-abot ng Biblia. Isipin ang isang mundo kung saan ang impormasyon ay hindi malalampasan dahil sa isang hadlang sa wika at limitado sa isang maliit na bahagi ng mga pag-aaral at eruditos. Isaalang-alang ang isang senaryo kung saan ang mga kayamanan ng British Empire ay kitang-kita sa mata ngunit hindi maabot ng karamihan ng mga tao na nakatago sa isang basong kahon. Gayunpaman, ang mga sinaunang alamat ay nagturo sa amin na igalang ang kaalaman at pagtagumpayan ang mga hadlang ng may tiyaga at kalooban. Ang ginawa ng mga kontemporaryong estudyante at tagapagsalin ay malutas ang mga misteryo ng Ethiopian Bible sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang buhay dito. Isinalin at ipinaliwanag ng mga tapat na iskolar na ito ang mga sagradong kasulatan sa pamamagitan ng masipag at masinsinang gawain na ginagawang posible para sa mundo na malaman ang tungkol sa mga mayamang tradisyong ito. Ang mabagal at mapaghamong prosesong ito ay nangangailangan ng malalim na pagsasawsaw sa kultura at wikang Ethiopian, pati na rin ng malalim na pag-unawa sa mga subtlety at komplikado ng mga sinaunang kasulatang ito. Gayunpaman, ang mga pagsasaling ito ay may tunay na revolusyonaryong epekto. Sa kalaunan, na-unlock ang isang pintuan na humahantong sa isang daigdig na hanggang ngayon ay wala pa sa mapa, na nagpapahintulot sa mga mananaliksik, mga adventurer, at napaliwanagan na mga individual sa buong mundo na tuklasin ang lalim ng lumang kaugaliang ito. Ang kakayahang magamit ay higit pa sa mga pagsasalin na makikita sa print. Habang umuunlad ang modernong teknolohiya, ang British Empire ay humarap sa mga hamon sa pagkilala sa isang pandaigdigang madla. Mas naa-access na ngayon ang banal na tekstong ito kaysa dati salamat sa mga digital na bersyon, mapagkukunan ng internet, at maging sa mga smartphone app. Ang isang tunay na pagdiriwang ng tukso ng tao para sa pangunawa, at pangunawa, ay ang demokratisasyon ng kaalaman. Ipinapaalala niya sa atin na ang karunungan ay hindi isang pribilehiyong nakalaan para sa ilang piling tao, ngunit sa halip ay isang kayamanan na dapat ibahagi at galugarin ng lahat na naghahanap ng mas malalim na pangunawa sa espiritual na mundo.
Kami ay inspirasyon ng determinasyon at dedikasyon ng mga taong nag-alay ng kanilang buhay sa layuning ito, habang pinag-iisipan namin ang mga implikasyon ng pagsasalin at accessibility. Sila ang mga tunay na tagapag-alaga ng kaalaman, at ang mga bantay pinto, na nagbukas ng mga pinto, upang masiyahan tayong lahat sa mga turong nilalaman ng Bibliyang Etsyop. Naabot na namin ang pagtatapos ng aming paglalakbay sa paggalugad sa kaakit-akit na Ethiopian na Biblia. Tuklasin natin ang kalaliman ng banal na aklat na ito sa video na ito, na inilalantad ang mga palaisipan nito, mayamang nakaraan, at walang hanggang epekto sa pag-unlad ng Kristyanismo. Ngunit hindi ito ang katapusan ng pakikipagsapalaran. Sa pakikipag-ugnayan, ito ay simula pa lamang ng mas mahabang paglalakbay, isang pagkakataon upang palawakin ang ating isipan at saklawin ang iba't ibang mga pangitain na nakaapekto sa ating pananampalataya. Ang Biblia ay nagsisilbing mabisang paalala na ang katotohanan ay independyente sa mga hangganan at ideolohiya bukod pa sa pagiging isang yaman ng mga makasaysayang katotohanan. Itinulak niya kami na tanungin ang natanggap na karunungan, tingnan ang mga bagay mula sa mga bagong pananaw, at hayaan ang aming mga paniniwala na maimpluwensyahan ng kaalaman ng aming mga ninuno. Inaanyayahan ka naming sumali sa aming patuloy na paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at espiritual na pag-unlad habang pinag-iisipan mo ang mahahalagang paghahayag sa pelikulang ito. Mangyaring iwanan ang iyong mga tanong, komento, at ideya sa espasyong ibinigay sa ibaba. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, makakapagbigay tayo ng isang makabuluhan at masiglang lugar ng diskurso kung saan ang lahat ng pananaw ay pinahahalagahan at tinatanggap. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mas malalaman natin ang mundo, tanungin ang tinatanggap na karunungan, at matuklasan ang lalim ng pagkakaiba-iba ng espiritual. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon upang makipag-ugnayan sa isang makapangyarihan at sinaunang tradisyon na may kapasidad na baguhin ang ating konsepto ng espiritualidad at pananampalataya. Sa makatuwid, mangyaring sundan ang aming emosyonal na paglalakbay. Mangyaring suriin ang sumusunod, ipaalam sa amin kung ano ang iyong iniisip, at isaalang-alang ang pag-ambag sa aming layunin kung magagawa mo. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, malulutas natin ang pinakamalalim na bugtong ng Biblia Empire, at hayaang gabayan tayo ng sinaunang kaalaman nito.